Habang mabilis na umaandar ang skateboard, humiga siya ng patag dito para mailigtas ang mga tao. Pagkatapos, pinakawalan ng kanyang kasamahan ang konektor ng skateboard. Kaya, mabilis itong dumaos-dos sa ilalim ng bus na puno ng pasahero. Sa likuran nila dahil maraming bomba ang itinanim ng mga terorista sa ilalim ng bus. Kapag bumaba sa 50 ang bilis nito, sasabog ang mga bomba. Kaya ito lamang ang paraan na magagamit ng mga pulis upang maipasok ang eksperto sa pagdisarma ng bomba na si Jack sa ilalim ng bus. Sa tulong ng driver ng bus, matagumpay niyang narating ang kinaroroonan ng bomba. Dahil sa maraming taon niyang karanasan sa pagdisarma ng bomba, mabilis na natagpuan ni Jack ang control wire ng bomba. Ngunit nang puputulin na niya ito, biglang tumama ang mabilis na skateboard sa isang piraso ng goma sa kalsada. Agad itong nawalan ng kontrol. Kahit ang safety rope sa unahan ay hindi ito napigilan. Sa kritikal na sandali, agad na nakakapit si Jack sa ilalim ng chassis ng bus kaya nakaiwas siyang madurog ng umiikot na mga gulong. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Kapag nagpatuloy ito, agad ding manghihina ang kanyang mga braso. Mas masahol pa rito. Naputol na rin ang safety rope na nakakabit sa skateboard dahil sa malakas na puwersa ng paghila. Sa puntong iyon, gaano man kalakas ang mga braso ni Jack, hindi na niya mapipigilan ang skateboard na dumulas pa atras. Habang papalapit ang kamatayan, direkta niyang isinaksak ang distornilyador sa tangke ng gasolina upang gawing panghawakan. Sa kabilang kamay naman, kumapit siya sa bakal na frame ng chassis. Dahil dito, tuluyan niyang naihiwalay ang kanyang buong katawan mula sa skateboard. Mabilis na binuksan ng mga pasahero ang sahig ng bus at sama-samang hinila pa itaas si Jack, ngunit hindi pa ito ang tamang oras para magdiwang. Nabutas ang tangke ng gasolina at tuloy-tuloy na itong tumatagas. Sa loob ng wala pang 10 minuto, titigil ang bus at lahat sila ay mamamatay sa pagsabog. Dahil hindi nila madisarmahan ang bomba, nagdala ang mga pulis ng flatbed truck na tumabi sa bus upang subukang iligtas ang mga pasahero sa paraang iyon. Ang unang pasahero lamang ang sinuwerte. Nang turno na ng pangalawang pasahero, biglang pinasabog ng bomber ang bomba sa ilalim ng pintuan. Agad na nabutas ang hagdan ng bus at nahulog ang babae mula rito at nasawi. Lubhang nakonsensya si Jack dahil dito. Ngunit dahil din dito, napagtanto niyang tiyak na may nakatagong surveillance camera sa loob ng bus. Kaya alam ng bomber ang bawat galaw nila. At tama nga, matapos maghanap, natagpuan niya ang maliit na lente ng pinhole camera sa isang sulok sa itaas ng pintuan. Nang malaman ito, agad na ipinaharang ng kapitan sa istasyon ng radyo ang transmission signal sa lugar at pinalitan ito ng kuha ng kasalukuyang sitwasyon sa bus. Pagkatapos ay paulit-ulit itong pinaandar. Umaasa silang malilinlang ang bomber. Sa katotohanan, sinimulan na nila ang operasyon ng pagsagip. Sa tulong ng mga pulis at ni Jack, mabilis na nailipat ang lahat ng pasahero sa kabilang bus. Hindi napansin ng bomber na may kakaiba nang nangyayari. Ngayon, ang driver at si Jack na lamang ang natitira sa bus. Para makatakas ng buhay, gumamit si Jack ng metal rod upang idiin ang gas pedal, pagkatapos ay itinali niya ang isang dulo ng lubid sa manibela at ang kabilang dulo sa isang bakal na plato. Pagkatapos, humiga sila sa bakal na plet at tumakas mula sa ilalim ng bus. Nagbago ng direksyon ang bus dahil sa puwersa ng paghila ng lubid at tuluyang bumangga sa isang abandonadong eroplano bago sumabog.